Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 316. Ang huling round. Magsimula. Nang lumiwanag pa lamang ang langit kinabukasan, ang maunlad na lungsod na ito ay tila isang malaking makina na kinokontrol ng isang orasan habang nagsimula itong gumana sa maayos na paraan. Ang daloy ng tao na dumaan sa mga lansangan ng lungsod ay ang pinakamahusay na patunay sa kapangyarihan ng malaking makinang ito. Ang lugar sa loob ng lungsod na pinakamasikip at buhay na buhay ngayon ay walang alinlangan na plaza ng malaking pamilya ng Imperial. Matapos ang kompetisyon kahapon ay ikalat ng mga manonood, dumami ang bilang ng mga tao na ang isipan ay naaakit ng balita tungkol sa kompetisyong ito sa pagpino ng Pildores na nakakapukaw ng kaluluwa. Kaya naman, ang lugar sa labas ng Imperial Family Square ay napuno na ng mga tao kahit medyo maaga pa. Ang madilim na masa ng ulo ng tao ay umaabot hanggang sa gilid ng paningin ng isa. Sa paglipas ng panahon, isang sinag ng umaga mula sa abot tanaw ang bumalot sa pumipigil na patong ng mga ulap at sumikat sa malaking lungsod. Ang mga saradong pangunahing pinto ng Imperial Family Square ay dahan-dahang bumukas nang sumikat ang araw. Kaagad, ang itim na masa ng mga tao sa labas ay nagsimulang bumaha tulad ng pagtaas ng tubig. Natigilan sina Xiaoyan at Haibo Dong nang dumating sila sa bukas na lupa at pinagmasdan ang mahabang dragon ng tao sa main door. Kaagad, umiling sila nang walang magawa. Hindi inaasahan na ang mga manunood ngayon ay magiging mas baliw kaysa sa kahapon. Sundan mo ako. Isang beses inilibot ni Haibo Dong ang kanyang tingin sa paligid bago nagsalita kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng plaza. Sinundan ni Xiaoyan si Haibo Dong at naglakad ng medyo malayo. Ang ingay ay unti-unting nabawasan ng malaking halaga. Lumiko sila sa isang liko at napagtanto ni Xiaoyan na may isa pang pinto sa likod ng plaza. Kaya lang mayroong higit sa 100 ganap na armadong gwardya sa likod na pasukan na ito, ganap na humaharang dito. Hindi pinansin ni Haibo Dong ang mga sundalong ito at pinona si Xiaoyan sa pasukan na parang walang ibang tao. Mukhang alam din ng mga gwardya na iyon ang pagkakakilanlan nilang dalawa dahil walang hamarang sa kanila. Pumasok si Xiaoyan sa pinto at naglakad ng medyo malayo bago biglang lumaki ang kanyang paningin. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, para lamang makita na si Liu Ling, at ang Little Princess ay talagang mas maagang dumating kaysa sa kanya. Sa tabi nilang dalawa, medyo marami ang mga katunggali na nakapasa sa 2 round ng kompetisyon kahapon. Ang grupong ito ng mga kabataan ay nag-uusap at nakangiti sa isa't isa. Nang dumating sina Xiaoyan at Haibo Dong, lahat, na tila mahinang nag-uusap, ay biglang hangina ng kanilang boses. Bagamat nakasuot pa rin si Xiaoyan ng robe ng isang Tier 2 alchemist, walang kahit isang tao sa mga naruroon ang hanggal na isipin na representasyon iyon ng kanyang tunay na kakayahan. Sa kompetisyong nakakapukaw ng kaluluwa kahapon, ang kakayahan na ipinakita ni Xiaoyan ay naging sanhi ng lahat na panoorin siya ng may pagkamangha. Kabilang sa grupong ito ng mga kakompetensya, si Xiaoyan ay walang alinlangan na kabilang sa nangungunang posisyon. Ang nangungunang posisyon na ito ay isang bagay na kahit sina Liu Ling at Little Princess ay nahirapang ihambing. Pagkatapos ng lahat, ang pangungutya ni Yan Li kahapon ay isang dagok sa lahat ng kalahok ng Jiama Empire. Gayunpaman, si Xiaoyan lamang ang nakapagpakita ng pangungutya kay Yan Li. Nasaan man ang isa, ang mga taong may kakayahan ay laging madaling makakuha ng paggalang ng ibang tao. Wala itong kaunting pagbabago kahit na ang isa ay inilagay sa mundo ng alchemist. Hahaha. Mr. Yan Xiao, medyo maaga ka. Nakangiti ang munting prinsesa habang nagsasalita at tinitigan si Yan Xiao, bago tumalikod at sumulong. Maaga din ang Little Princess. Bagamat hindi nagustuhan ni Xiaoyan ang unang saloobin ng munting prinsesa sa kanya noong una silang magkita, siya ay ang tunay na inapo ng matandang demonyong iyon na kinatatakutan maging ni Haibo Dong. Sa makatuwid, hindi maganda para kay Xiaoyan na magmukhang masyadong malamig. He nodded his head and randomly said some greetings na walang laman. Ang pagsusulit ngayon ay ang huling round. Mr. Yan Xiao, hindi tayo maaaring matalo sa taong iyon. Ang munting prinsesa ay mahinang tumawa,
walang pakialam sa walang kwentang sagot na ibinigay ni Xiaoyan. Gagawin ko ang aking makakaya. Ang taong iyon ay talagang hindi isang simpleng tao. Tumango si Xiaoyan habang sumagot. Mr. Yan Xiao, hindi ka maaaring magkamali sa ganoong mahalagang sandali. Gusto ko pa ring makipagkompetensya sa iyo. Lumapit si Liu Ling at mahinang ngumiti. Bagamat nakapagpatuloy siya sa 2 round ng pagsusulit kahapon, malinaw na mas magaling si Xiaoyan kaysa sa kanya kung gagawa ng paghahambing. Ito ay talagang isang dagok kay Liu Ling, na ang karakter ay karaniwang mayabang. Biglang tumango si Xiaoyan bago itinaas ang kanyang ulo. Sa ikalawang kwento, si Fama at isang grupo na binubuo ng mga nakatataas na echelon ng asosasyon ay dahan-dahang lumalabas. Nang makita niyang tumingin si Xiaoyan, binigyan siya ni Fama ng isang magiliw na ngiti. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang lahat at bumaba para batiin si Xiaoyan at ang iba pa. Habang bumababa ang grupo nila sa hagdan, napagtanto ni Xiaoyan na talagang dahan-daang sumusunod si Jia Lao sa likod. Kasalukuyan siyang nakangiti at nakikipag-usap sa ilang matatanda ng asosasyon na nasa tabi niya. Nakangiti si Xiaoyan habang nakikipag-chat kay Fama at Jia Lao bago siya biglang may naramdaman at lumingon. Nakita niya ang isang binata na may kulay abong damit na dahan-daang naglalakad mula sa lugar kung saan siya pumasok kanina. Kasunod ng pagpasok ng binata na nakasuot ng kulay abo, agad na tumahimik ang orihinal na maingay na malaking bulwagan. Maraming titig na naglalaman ng lahat ng uri ng emosyon ang tumigil sa una. Totoo nga ang sinabi ng lalaking ito kagabi. Ngayon, muli niyang nabawi ang kanyang hitsura. Bahagyang umiling si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang hitsura ng binata na may kulay abong damit na eksaktong kapareho ng kahapon. Talaga bang may kagilahil-alas na epekto ang tinatawag na appearance recovery pill na iyon? Kahit ang isang dawwang ay hindi matukoy kung ito ay totoo o peke. Pinagmasdan ni Fama at Jia Lao ang binata na may kulay abong damit na pumasok na may malamig na mga mata. Nagpalitan sila ng tingin habang nakangiti ng mahina. Ang ngiti ay naglalaman ng ilang malamig na layunin ng pagpatay. Bilang malalakas na tao na nakatayo sa tuktok ng Jiama Empire, ang matagumpay na pagkilos ni Yan Li sa harap nila ay walang alinlangan na nangangahulugan na ang huli ay nag-iisip na ang kanyang buhay ay masyadong mahaba. Kung hindi dahil sa mga pangyayari na hindi ito angkop na magwelga, at ang kanilang takot na masira ang reputasyon ng asosasyon, malamang na ang tatlong dawwang ay agad na kumitil sa kanyang buhay. Ang binata na may kulay abong damit, hindi, dapat siyang tawaging Yan Li, kasalukuyang may ngiti sa kanyang magiliw na mukha. Walang pakialam ang kanyang tingin habang lumalampas ito sa tatlong grupo ng lalaki ni Fa Maria. Sa wakas, sumuko siya sa pintuan na humahantong mula sa bulwagan hanggang sa bukas na lupa. Nang madaanan niya si Xiaoyan, huminto ang kanyang mga yabag at ngumiti bago sinabing, "Sa inyong tatlo, kayo lang ang may kaunting kakayahan. Gayunpaman, ang inyong swerte ay matatapos na ngayon. Wala akong pipigilan sa huling round na ito, hahaha." Habang pinagmamasdan niya si Yan Li, na tumawa ng malakas, si Xiaoyan ay kalmadong nagkibit balikat. Ang magandang mukha ng Little Princess ay naging medyo madilim habang ang kay Liu Ling ay naging berde. Bilang disipulo ni Pilking Guhi, ito ang unang pagkakataon na minamaliit siya ng isang tao sa ganoong lawak. Kalimutan mo na, huwag kang magalit. Maglalaban tayo sa examination ground. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan, halos tinantya ang oras bago tumalikod at tumungo sa open ground. Sa kanyang likuran, walang magawang sumunod ang munting prinsesa. Si Liu Ling, sa kabilang banda, ay nakatayo sa parehong lugar, marahas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura bago umalis sa bulwagan. Habang pinagmamasdan niya ang mga katunggali na papaalis sa bulwagan sa maliliit na grupo, pinagdikit ni Jia Lao ang kanyang mga kilay. Mahina niyang sinabi, "Mukhang umasa ka kay Yan Xiao, hindi ba? Gayunpaman, maaari ba siyang manalo laban kay Yan Li?" Hindi rin ako sigurado. Sa anumang kaso, nagawa ko na ang lahat ng magagawa ko. Ang natitira ay umasa si Yan Xiao sa kanyang sarili. Umiling si Fama at bumuntong hininga. Sa totoo lang, wala siyang masyadong pagtitiwala. Maaring ang galing ni Xiaoyan, pero dahado siya sa pagiging bata. Nang marinig ito,
walang magawang tumanggo si Jialao. Hindi siya nagtanong kung anong uri ng tulong ang ibinigay ni Fama kay Xiaoyan. Ito ay pagkatapos ng lahat, isang panloob na usapin ng asosasyon ng ibang tao. Habang dahan-daang lumalabas ang grupo sa daanan, biglang tumama sa kanila ang nakakasilaw na sikat ng araw. Biglang lumawak ang kanilang larangan at nanginginig na mga tagay ang sumalubong sa kanilang mga tainga tulad ng tubig. Tinakpan ng mga kamay ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, nakaharang sa sikat ng araw. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang napakaraming upuan ng madla at hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Lumingon siya at ngumiti sa munting prinsesa na nakatayo sa tabi niya bago naglakad patungo sa kinatatayuan niya sa gitna ng bukas na lupa. Nang makita ng ilang matalas na tao sa audience seat na lumitaw si Xiaoyan, isang racket ang naganap kaagad. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang mag-usap ng pribado sa kanilang mga sarili. Oy, tingnan mo yung nakakuha ng pinakamagandang resulta kahapon. Napakabata pa niya. Narinig kong mukhang Yan Xiao ang pangalan niya, no? Kung titingnan siya, dapat ay mahigit 20 pa lang siya. Naiinggit ako. Sa pagsusuring ito, lumilitaw na siya lamang ang may kakayahang makipaglaban sa binata na nakasuot ng kulay abo na lalaki mula sa Chuyon Empire. Kung hindi siya kumilos kahapon, ang isa na magkakaroon ng pinakamahusay na resulta ay maaaring ang taong mula sa Chuyon Empire. Ngayon ang pinakamahalagang kompetisyon. Sana, matalo niya ang taong iyon mula sa Chuyon Empire. Kung hindi, talagang mawawalan ng mukha ang Alchemist Association sa pagkakataong ito. Tama iyan. Hindi pinapansin ang mga pag-uusap na ipinadala mula sa mga upuan ng madla, tahimik na dumating si Xiaoyan sa posisyong hawak niya kahapon. Pagkatapos nito, naka-cross-leg siya sa malaking rock chair sa likod ng rock table. Tila siya ay nagpapahinga ng nakapikit. Ngunit sa totoo lang, paulit-ulit niyang tinitingnan ang iba't ibang paraan ng pagpino at ang mga lugar kung saan kailangang bigyan ng espesyal na atensyon kapag pinipino ang Freelines Green Spirit Pill sa kanyang isipan. Habang dahan-dahang dumaloy ang oras, dumarami ang mga kakompetensya sa bukas na lupa. Ang lahat ng mga katunggali na pumasok sa open ground ay kumilos na katulad ni Xiaoyan habang sila ay nakaupo at inaayos ang kanilang kalagayan. Karamihan sa mga maaaring magpatuloy hanggang sa puntong ito ay may napakahusay na kakayahan. Wala sa kanila ang gustong malungkot na umalis sa kompetisyon sa final round dahil sa isang maliit, pabaya na pagkakamali. Kapag ang maliwanag na araw ay mataas sa kalangitan, ang mga upuan ay lahat ay naisampas sa hindi mabilang na mga tao. Klang! Sa isang iglap, isang malinaw na tunog ng kampana ang umalangaw-ngaw sa bukas na lupa sa mahabang panahon. Sa sandaling tumunog ang kampana, si Xiaoyan, na nakapikit ng mahigpit, ay binuksan ang mga ito. Marahan siyang nagpakawala ng maputik na hininga na kanina pa nagtitira sa kanyang dibdib, tumayo at itinaas ang kanyang ulo upang pagmasdan ang lugar sa harap ng mga VIP seat kung saan naroon si Fa Maria. Ubo. Sa mataas na entablado, si Fama ay nagpakawala ng mahinang ubo habang ang kanyang maliwanag na tingin ay dumaan sa buong lugar. Maya-maya pa, unti-unting tumahimik ang maingay na lugar. Isang matandang, mahinahon na tono ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ng lahat. Mga ginoo at mga ginoo, ang pagsusulit ngayong araw ang magiging pinakamahalagang round ng ating Grand Meeting. Ang panghuling mananalo ay ang kampyon ng Grand Meeting ngayong season. Kaya't gawin ang iyong makakaya ngayon sa lahat ng pagsisikap na iyong ginawa. Ungol, dagandong, dagandong. Nang bumagsak ang boses ni Fama, ang mga tao sa mga upuan ng madla na matagal nang naghihintay ay agad na nagpakawala ng isang nasa sabik at nagkakaisang malakas na dagandong. Ang nakabibinging dagandong ay direktang bumaril sa karamihan. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang tenga, na nabigla sa dagandong hanggang sa sila ay manhid. Inikat niya ang kanyang ulo at tiningnan si Yan Li, na nasa di kalayuan. May malamig na ngiti ang gilid ng bibig ng huli. Sa mahinang boses, bumulong siya. Sa wakas ay magsisimula na. Susunod, maghandang lumaban ng desperadong. Battle Through the Heavens. Kabanata 317. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang kakayahan. Pinagdikit ni Fama ang kanyang mga kamay habang ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan sa buong bukas na lupa.
Ang nakakabinging ingay ay unti-unting nabawasan habang ginagawa niya iyon. Isang malakas na boses na puno ng sigla ang umalangaw-ngaw sa buong bukas na lupa sa mahabang panahon. Ang asosasyon ay hindi na magbibigay ng anumang tulong sa mga kalahok sa ikatlong round ng kompetisyon. Kakailanganin ng bawat isa na umasa sa iyong sarili para sa lahat kabilang ang formula ng gamot, mga sangkap na panggamot, at iba pa. Sa madaling salita, dapat mong matagumpay na pinuhin ang isang uri ng medicinal pill sa loob ng iyong kakayahan sa oras na inilaan. Ang huling mananalo ay natural na ang isa na ang pinakakapaki-pakinabang na Pildores ay ang pinakamataas na antas. Nang marinig ng mga kakompetensya sa bukas na lupa ang malinaw na tinig na naririnig ng kanilang mga tainga, karamihan sa kanila ay natigilan sa hindi inaasahang pagsusuri. Pagkaraan ng mahabang panahon, may ilang mga katunggali na ang mga mukha ay kabilang sa mga unang namutla. Maliwanag, ang mga taong ito ay hindi naghanda ng anumang angkop na mga formula ng gamot o sapat na sangkap na panggamot. Para sa isang prompt ng pagsusuri, ang resulta ng hindi pagtupad sa dalawang kinakailangang ito ay napakalinaw. Ang kanilang mga pagkakataon na mabaygo ay tataas ng malaki. Kahit na alam na ni Xiaoyan ang problema sa eksaminasyon noon pa man, kumilos pa rin siya at bahagyang binago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay hindi maiiwasang mag-alinlangan kung ang isa ay nagpapanatili ng isang clam express kapag nahaharap sa gayong hindi inaasahang tanong. Habang kinokontrol ni Xiaoyan ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, lumipad din ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Natuklasan niya na bagamat ang munting prinsesa at si Liu Ling sa una ay medyo natigilan nang marinig nila ang tanong sa pagsusulit, mabilis silang nakabawi. Hindi naman masyadong pangit ang mga ekspresyon ng mukha nila. Talagang mayroon silang mayayamang pundasyon. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, ang tanong sa pagsusulit ay naging dahilan upang medyo nagulat sila at hindi lumilitaw na humahadlang sa kanilang pagganap. Habang bumubulong si Xiaoyan sa kanyang puso, muli niyang inilipat ang kanyang tingin kay Yanli sa di kalayuan. Sa kasalukuyan, mahigpit din ang pagkakasalubong ng kilay ng huli. Maya-maya, malamig siyang tumawa at nagsalita sa mahinang boses. Kahit anong klaseng kakaiba at kakaibang tanong ang maisip mo, magiging akin ang champion position. Dahil pamilyar na ang lahat sa mga panuntunan sa pagsusulit, sa mataas na plataporma, dahan-dahang itinaas ni Fama ang kanyang kamay at biglang iwinagayway ito pababa. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Magsisimula na ang ikatlong round ng eksaminasyon. Nang bumagsak ang boses ni Fama, ang bukas na lupa, na maraming pribadong pag-uusap, ay agad na tumahimik. Mula sa mga upuan ng madla, hindi mabilang na mga tingin ang nakatitig ng mabuti sa mahigit 100 kakompetensya sa napakalaking bukas na lupa sa ibaba, naghihintay sa kanilang napakagandang pagtatanghal ngayon. Matapos bumagsak ang boses ni Fama, ang lahat ng mga kakompetensya sa open ground ay walang nagawa. Sa halip, nagkataon silang nanatiling tahimik at nakasimangot, nag-iisip ng paraan upang mahawakan ang pagsusulit sa pagkakataong ito. Nanatili ang katahimikan ng halos 10 minuto bago piniling basagin ito ni Little Princess at Liu Ling. Dahan-daang naglakad ang dalawa palapit sa kanilang rock table at sinenyasan ang kanilang mga kamay. Dalawang medyo sinaunang mukhang berde at pulang kaldero na naglalaman ng mahina at malalim na aura ang lumitaw sa mesang bato. Naririnig ang tunog ng kaldero na lumapag sa rock table. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at bahagyang sumimangot. Ang mga kaldero na hinugot nilang dalawa ay malinaw na hindi katulad ng ginamit nila kahapon. Nang makita ang malalalim na aura na ibinubuga mula sa mga kaldero, malinaw na ang tier ng mga kaldero ay malinaw na nalampasan ang pulang kaldero na ginagamit ni Xiaoyan. Mapagbigay talaga Old Man Jia ang Imperial Family mo. Inalis mo talaga ang Green Flame Cauldron. Iyon ay isang tier 5 cauldron. Naalala ko na marami na palang tier 4 na alchemist ang nakipag-away dito noon. Talagang hindi inaasahan na sa wakas ay napunta ito sa iyong mga kamay. Nakangiting sabi ni Fama at gulat na gulat habang tinitigan ang kulay berdeng kaldero na ipinatawag ng munting prinsesa. Hihihi. Hindi rin ako masyadong sigurado tungkol dyan. Malamang na paulit-ulit na ginugulo ng batang babae ang kanyang ama sa lahat ng uri ng taktika upang makuha ito.
Umiling si Fama at mahinang ngumiti. Si Guhi ay kumilos din ng kakaiba. Ang kulay pula na medicinal cauldron ni Liuling ay tila ang kayamanan na pinagkatiwalaan ni Guhi para sumikat noon, ang Fire Mountain Flame Cauldron. Isa ring Tier 5 medicinal cauldron iyon. Sa mundo ng alchemist, ang isang medicinal cauldron ay lubhang nakakatulong sa isang alchemist. Kapag pinipino ang isang medicinal pill, ang pinakamahusay na kaldero ay may kapansin-pansing kakayahan upang mapataas ang mga pagkakataong magtagumpay. Bukod dito, ang ilan sa mga mababang antas na panggamot na kaldero ay walang napakahusay na kakayahan na makatiis ng init. Magreresulta ito sa biglaang pagputok ng kaldero kapag pinipino ang mga tabletang panggamot. Sa makatuwid, ang mga medicinal cauldrons ay mayroon ding isang detalyadong pagkakaiba sa kanilang grado. Ang mga kaldero ay tumaas sa kalidad mula sa 1 baitang hanggang 8. Sa itaas ng 8 baitang, mayroong Heavenly Cauldron ranking. Tila 13 lang ang mga medicinal cauldrons na kabilang sa grade na ito. Mula dito, makikita kung gaano sila kahalaga. Ang Dark Red Cauldron ni Xiaoyan, sa kabilang banda, ay isa lamang na nakarating lamang sa isang malabo na Tier 2 kahit na paano sinubukan ng isa na iunat ang kakayahan nito. Karaniwan, wala itong karagdagang epekto sa proseso ng pagpino at maaaring hindi makayanan ang kumpletong pagpino ng isang high-tier na tableta. Siyempre, gaano man kalaki ang tulong na ibinigay ng isang kalderong panggamot, ito ay isang panlabas na tulong lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang personal na kakayahan ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit halos binanggit lamang ni Yao Lao ang Heavenly Cauldron ranking, ngunit hindi sinabi kay Xiaoyan ng detalyado ang tungkol sa mga grado sa pagitan ng mga medicinal cauldrons. Ang isang tunay na alchemist grandmaster ay maaaring gamitin ang kanyang palad bilang isang kaldero at pinuhin ang mga tabletas ayon sa gusto niya, nang walang anumang limitasyon. Tanging ang matikas na kilos na iyon lamang ang makapagpapakita ng tunay na estilo ng isang grandmaster. Oo, ito talaga ang Fire Mountain Flame Cauldron. Tumango si Fama at ngumiti habang nagpatuloy sa pagsasalita. Noon, ginamit ito ni Guhi para kunin ang kampyon sa Grand Meeting ng taong iyon. Dahil handa siyang ibigay ang medicinal cauldron na ito kay Liuling para lumahok sa Grand Meeting, mukhang may inaasahan talaga siya para sa huli. Sa kasamaang palad, kung sa taong ito ay walang kasamang iyon o Yan Xiao, hindi magiging imposible para kay Liuling na maging kampyon. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap ngayon. Umiling si Hai Bodong at maluwang na ngumiti. Ngumiti lang si Fama, ngunit hindi nagsalita. Ibinato niya ang kanyang tingin sa bukas na lupa. Sa loob ng bukas na bakuran, maaaring medyo namangha si Xiaoyan sa matataas na tier na medicinal cauldron na mayroon sina Liuling at Little Princess, ngunit nang matanggap ang pilosopiya ni Yao Lao, naisip pa rin niya na ang medicinal cauldron ay isang dayuhang bagay lamang. Kaya naman agad niyang binawi ang tingin at winagaywe ang kamay. Ang kanyang madilim na pulang kaldero na mukhang malabo kung ihahambing kay Liuling at ang munting prinsesa ay walang ingat na tinawag niya. Sa sandaling lumitaw ang madilim na pulang kaldero, nakaakit ito ng medyo nakatulala na mga tingin mula sa kanyang paligid. Maraming tao ang nag-isip na si Xiaoyan ay katulad ng Little Princess at ng iba pa, pinapanatili ang pinakamagagandang bagay hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, hindi inaasahan na inilabas pa rin niya ang karumal-dumal na bagay sa sandaling ito. Hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan sa mga tingin sa paligid niya. Pumikit siya at nag-isip sandali. Pagkatapos, marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at lumabas sa stone table ang isang set ng mga sangkap na kailangan para pinuhin ang 3-line green spirit pill. Kung titingnan ito, mayroong hindi bababa sa 20 magkakaibang sangkap. Ito ang unang pagkakataon mula nang matutunan ni Xiaoyan kung paano pinuhin ang gamot na kailangan niyang pinuhin ang isang medicinal pill na binubuo ng napakaraming sangkap. Oo, ang kahirapan para sa isang Tier 4 medicinal pill ay talagang napakahusay. Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid niya, para lang napagtanto niya na medyo marami na ang mga kakompetensya na nagsimula ng mag-alab at naghahanda upang pinuhin ang mga sangkap na panggamot. Bagamat ang 3 lines green spirit pill na ito ay isang Tier 4 medicinal ingredient sa pangalan,
Sa tingin ko ay kailangan itong magkaroon ng kahit man lang 2 peel lines kung gusto kong malampasan ang lahat. Kung ito ay ordinaryong one-line green spirit peel lang, medyo mahirap pa rin ang maging kampyon. Marahan na sumimangot si Xiaoyan at mahinang bamulong sa kanyang puso. Wow, ito ay talagang isang kulay asul na apoy. Nang si Xiaoyan ay magtataas na ng kanyang apoy, isang nagulat na ingay ang biglang bumangon mula sa mga upuan ng audience. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, medyo nalilito. Agad siyang nagulat nang makitang may asul na apoy na umaangat mula sa maselang kamay ng munting prinsesa sa gilid. Ang mga alon ng alon na parang mga alon ng tubig ay kakaibang nabubuo sa paligid ng tumataas na apoy. Anong klaseng apoy yan? Medyo natarante si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang asher na apoy na iyon nang may pagtataka. Ngunit mukhang pamilyar. Bahagyang pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at nag-isip ng malalim ng ilang sandali. Biglang nagsalubong ang kilay niya. Sa wakas, naalala na niya ito. Ang Asher Flame na ito ay tila lumitaw sa Imperial Family Crest sa karwahe ng kabayo na sinakihan niya noon. Ang tuktok ng pamilya ng Imperial ay isang napakalaking kakaibang hayop na nakataas ang ulo habang nagpalabas ito ng mahabang dagandong. Ang katawan ng natatanging halimaw ay natatakpan ng ganitong uri ng kakaibang apoy na may gayong mga alon. Ayon sa alamat, sa mga unang taon ng pagkakatatag ng Jiama Empire, ang Jiama Empire Imperial Family ay nagtataglay ng isang divine beast na napakalakas. Ilang beses na nitong nailigtas ang Imperial Family ng Jiama Empire. Gayunpaman, ang maliit na alingawngaw sa mga tao ay halos walang batayan na mga pahayag na paulit-ulit at hindi maaaring ituring bilang katotohanan. Sa makatuwid, walang maraming tao ang naniwala sa kanila. Siyempre, ito ay iba sa mga may impormasyon ng tagaloob. Huwag mong sabihin sa akin na ang apoy na ito ay ang Shockwave Dragon na Dry Blue Water Flame. Sa mataas na plataporma, saglit na nagulat sina Fama at Haibodong nang makita nila ang kulay asul na apoy na ipinatawag ng munting prinsesa. Maya-maya pa ay parang may naalala sila kaya napalingon sila sa paligid para magtanong. Hahaha. Ngumiti si Jialao ngunit hindi ibinuka ang kanyang bibig para ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa Shockwave Dragon na binanggit nilang dalawa. Napakaswerteng babae. Talagang hindi inaasahan na ang kasamang nasa malalim na pagkakatulog para sa Diyos ay nakakaalam kung gaano katagal ang aktwal na buhay pa. Habang pinapanood nila ang gawin ni Jialao, walang magawa sina Fama at Haibodong na umiling. Nagpalitan sila ng tingin at nakita ang kahulugan na nilalaman ng mga mata ng isa't isa. Bagamat ang Dry Blue Water Flame ay hindi maihahambing sa kakaibang natural na bagay tulad ng Heavenly Flame, ito ay itinuturing na kabilang sa tuktok pagdating sa tinatawag na Beast Flames. Bukod dito, ang ganitong uri ng apoy ay tumagilid patungo sa pagiging madilim at banayad. Kung gagamitin ito ng isang babae upang pinuhin ang medicinal peel, ang lawak ng flame form ability ay tataas ng malaki. Hindi nagtagal pagkatapos ipatawag ng munting prinsesa ang tuyong asul na apoy, muling naglabas ng dalawa pang nakakagulat na ingay ang upuan ng madla. Sa sandaling ito, si Liuling ay hindi inaasahang nagpatawag ng kulay asul na apoy. Ang iba pang mga tandang ay nailabas dahil kay Yan Li. Ang apoy na ipinatawag niya ay hindi normal na kulay dilaw, ngunit isang kulay itim na apoy. Habang pinagmamasdan nila ang maraming kulay na apoy sa bukas na lupa, medyo nasasabik ang emosyon ng lahat ng nasa audience seat. Sa hitsura nito, malinaw na maraming tao ang nagpigil sa pagsusulit kahapon. Ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagsusulit ngayon upang maging mas kapaki-pakinabang na panoorin. Talagang may pagpipigil ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang maraming iba't ibang kulay na apoy, biglang tumawa ng mahina si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at marahang pinitik ang daliri. Isang eleganteng kulay berdeng apoy ang biglang bumangon mula rito. Agad na tumaas ang temperatura ng bukas na lupa. Sa sandaling ito, ang orihinal na masayang nagsasayaw na apoy na ipinatawag ng munting prinsesa at ng iba pa ay tahimik na naging mas matamlay sa hindi malamang dahilan. Sa bukas na lupa, isang banayad na simoy ng hangin ang biglang dumaan. Ang iba't ibang kulay na kakaiba at kakaibang apoy ay biglang bahagyang tumagilid.
Ang bagay na naging sanhi ng pagkamangha ng mga tao ay ang direksyon kung saan tumagilid ang apoy na ito ay talagang patungo kay Xiaoyan sa gitna ng bukas na lupa. Tumpak na paglalagay nito, dapat ay ang matikas at hindi sa daigdig na kulay berdeng apoy sa kanyang palad. Ang ganitong uri ng kakaibang kababalaghan ay tulad ng mga paksang nagpapaliban sa isang hari. Kapag lumitaw ang heavenly flame, lahat ng apoy ay sumusuko. Totoong-totoo ang pangungusap na ito. Habang pinagmamasdan niya ang kakaibang kababalaghan sa bukas na lupa, si Fama, na nasa mataas na plataporma, ay malumanay na bumantong hininga. Nakakita na siya ng napakagandang eksena noong bata pa siya. Hindi niya inaasahan na muli niya itong masasaksihan, sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 318. Pagkabigo. Ang kakaibang eksenang biglang lumitaw sa open ground ay wala rin sa inaasahan ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang maraming nakatulala na mga tingin na nakatutok sa kanya at walang magawang ikinibit ang kanyang mga balikat. Gamit ang kanyang kamay, itinapon niya ang kulay berdeng apoy sa medicinal cauldron. Sa puntong ito lamang bumalik sa normal ang apoy sa mga kamay ng katunggali. Itong lalaking ito. Mahinang ungol ng munting prinsesa. Medyo nanlumo siya. Palibhasa'y hindi kailanman nasaksihan ang lakas ng isang heavenly flame, palagi niyang iniisip na ang kanyang dry blue water flame ay hindi mas mahina kaysa rito. Gayunpaman, sa supernatural na pagpapakita ng kanyang apoy ngayon, ang sinumang mapagmasid na tao ay masasabi sa paningin na ito ay malayo sa ilalim ng heavenly flame. Kung hindi ito magpapakita ng ganitong uri ng masunurin na paraan. Kung ikukumpara sa kawalang sigla ng Little Princess, medyo pangit ang mukha ni Liuling. Ang kulay kayumangging apoy ay isang bagay na inimbitahan ng kanyang guro ng maraming malalakas na tao upang makuha mula sa isang ranggo na 5 magical beast na katawan, na katulad ng isang tao ng isang klase ng dawang. Ito ay talagang hindi inaasahan na bago ito nakakuha ng anumang limelight pagkatapos na may display ngayon, ito ay talagang sumaludo sa apoy ng ibang tao. Ito ay talagang naging sanhi ng kanyang hindi makapagsalita. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang mahusay na apoy? Kung ang isa ay hindi makontrol ito, ang isa ay masusunog lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng apoy. Isang mahinang malamig na tawa ang pinakawalan ni Yan Li habang inilalagay niya ang kulay itim na apoy sa kanyang kamay sa kaldero. Sa paglaho ng kakaibang kababalaghan sa bukas na lupa, unti-unting binawi ng lahat ng mga kakompetensya ang kanilang isipan, ibinalik sila sa pagtutuon ng pansin sa tanong sa pagsusulit na kanilang kinakaharap. Ang apoy sa kanilang mga kamay ay ibinuhos sa panggamot na kaldero. Pagkatapos nito, lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sangkap na panggamot at sinimulan ang unang hakbang ng pagdadalisay ng tabletang panggamot, pagdalisay. Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa medicinal cauldron. Paminsan-minsan, winuwagayway niya ang kanyang kamay at ihahagis ang 1 o 2 sangkap na panggamot mula sa mesang bato sa kalderong panggamot. Pagkatapos nito, kinokontrol niya ang temperatura ng apoy at dahan-daang nilinaw ang kinakailangang essence na kailangan upang pinuhin ang medicinal pill ayon sa impormasyong naitala sa medicinal formula. Bagamat mayroong napakadetalyadong formula ng gamot sa kanyang isipan, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Mayroon lamang 3 set ng mga sangkap na panggamot na inihanda sa pagkakataong ito. Kung nawalan siya ng isang sangkap na panggamot dahil sa isang pabaya na pagkakamali, ito ay makabuluhang magtataas ng kanyang pagkakataon na mabaygo sa pagpino. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Xiaoyan. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na ihagis ang lahat ng mga sangkap na panggamot ng sabay-sabay sa kabila ng kanyang kakayahang kontrolin ang Green Lotus Core Flame. Sa halip, pinili niya ang pinakaligtas na paraan ng pagdadalisay ng 2 sangkap na panggamot sa isang pagkakataon. Napakaraming tao ang kapareho ng iniisip ni Xiaoyan. Kasama dito ang munting prinsesa, si Liuling. Kahit na ang Yan Li na iyon, na noon pa man ay mayabang, ay kasalukuyang may seryosong ekspresyon habang maingat niyang kinokontrol ang apoy, maingat na nililinis ang bawat sangkap na panggamot. Malinaw na alam ng lahat kung gaano kadurog ang mawalan ng isang sangkap na panggamot sa ganoong sandali. Nanatiling katahimikan ang lahat ng mga katunggali sa open ground.
Isang kaluskos lamang ang nailabas habang ang apoy na nagpapadalisay sa mga sangkap na panggamot ay umalangaw sa buong bukas na lupa. Dahil nahawa sa ganitong uri ng tahimik na kapaligiran, ang orihinal na medyo maingay na upuan sa magkabilang gilid ay unti-unting tumahimik. Ang lahat ng kanilang mga tingin ay gumagala sa mga alchemist sa bukas na lupa sa ibaba. Talagang may tinatago silang lahat. Ang mga kabataan ngayon. Si Nolan Gia, na nakaupo sa mga VIP seat, ay nakatingin sa umaalab na apoy sa bukas na lupa sa ibaba at hindi napigil ang ngumiti habang sinasabi. Ngunit nakita ang kakaibang pangyayari ngayon, mukhang mas magaling ang munting kaibigan na si Yan Xiao kaysa sa iba. Ang Heavenly Flame ay isang kakaibang bagay na kahit na si Elder Go ay hindi niya kailanman taglay. Ang kapangyarihan nito ay natural na hindi maihahambing sa mga apoy ng Little Princess at ng iba pa, na nakuha mula sa Magic Beasts. Nakangiting sagot ni Nolan Yanran sa gilid. Hihihi. Tama. Tumanggaw si Nolan Gia. Pagkatapos nito, bigla niya itong ibinaling kay Nolan Yanran at nakasimangot na sinabi. Ang taong mula ba sa Mystic Cloud Sect na dumating kaninang umaga ay humiling sa iyo na bumalik. Oo, bahagyang tumanggaw si Nolan Yanran. Marahang antong hininga si Nolan Gia. Medyo mahina ang boses niya. Dahil ba malapit na ang 3-year agreement? Nang marinig ito, biglang tumahimik ang pulso na ginamit ni Nolan Yanran para itabi ang itim niyang buhok. Itinikom niya ang kanyang mapupulang labi at mahinang sinabi. Dapat ay bahagi iyon ng dahilan. Si Xiao Yan ay nawala na sa loob ng halos 2 taon. Sinabi ko na sa iyo noon na noong umalis siya sa Wutan City, pinagsama-sama na niya at nabuo ang kanyang Chi Vortex at naging Daozi. Nagawa ito sa wala pang 1 taon. Dapat mo ring malinaw na malaman kung gaano kahirap itaas ang Dao Chi ng isang tao bago maging isang Daozi. Gayunpaman, muli siyang bumangon ng biglaan sa parang kidlat sa loob ng wala pang 1 taon. Sa madaling salita, muling lumitaw ang talento sa pagsasanay na kakaibang nawala noon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Nolan Yanran. Sinabi niya sa malalim na boses. Sa loob ng 2 taon na ito, walang impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, sa palagay ko, ayon sa kanyang talento sa pagsasanay, natatakot ako na siya ay nasa Daoshi class man lang. Tumanggaw si Nolan Yanran. Ayoko nang sabihin. Hindi ka makikinig kahit sabihin ko. Pero, sana humingi ka ng tawad sa kanya kahit sino ang manalo o matalo sa 3-year agreement. Napakunot naman ng noo si Nolan Gia at medyo pagod na sabi. Humihingi ng tawad. Nang marinig ito, bahagyang pinagdikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga kilay. Kaagad, tinitigan niya si Nolan Gia na medyo matigas ang ulo. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Madali kang pumunta ng pribado sa angkan ng Xiao at tanungin si Xiao Zhan kung maaari niyang kanselahin ang kasal. Marahil, ang lahat ng problemang ito ay hindi mangyayari kung ginawa mo iyon, ngunit sinadya mong hiram ang lakas ng Mystic Cloud Sect at pilit na pinilit ang angkan ng Xiao na kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Malinaw mong alam kung gaano kalaki ang iyong katayuan sa Xiao clan na ito. Lalo pang naging prominent sa loob ng ilang taon, ayaw mong ibuka ang iyong bibig at humingi ng tawad. Walang pakialam na tumingin si Nolan Gia sa kanyang apo at sinabing. Pero alam mo ba na kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, lalalim lamang ito sa pagitan ninyo ni Xiao Yan. Kahit na hindi lumalim ang agwat, siya at ako ay hinding-hindi magkakasama. Dahil imposible, kung gayon hindi mahalaga kung lumalim ang agwat. Kumunot ang noo ni Nolan Yanran at winagaway ang kamay para pigilan si Nolan Gia. Malumanay niyang sinabi. Lolo, hindi mo na kailangang istorbohin ang bagay ko. Sa anumang kaso, kapag natapos na ang 3 taon na kasunduan, siya at ako ay hindi na magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan mula noon. Hindi naman parang walang interesado sa apo mo, bakit paulit-ulit mo siyang iniisip? Sige, itigil mo na ang pag-uusap. Magpahinga tayo at manood ng kompetisyon. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ibinaling ni Nolan Yanran ang kanyang ulo at itinapon ang kanyang tingin sa bukas na lupa. Tinakpan ng mahinang Dao Chi ang kanyang mga tainga, malinaw na ayaw marinig ang pagmamaktol ni Nolan Gia.
Nang makita ang ganitong paraan niya, walang magawa si Nolan Jie kahit na medyo galit na galit siya. Bukod dito, dahil ito ay isang pampublikong lugar kaya, maaari lamang niya itong titigan ng galit bago walang magawang tumingin sa bukas na lupa. Sa sandaling ito, halos kalahating oras na ang lumipas mula nang magsimula ang pagsusulit. Ang ilan sa mga alchemist sa bukas na lupa na kailangang pinuhin ang mas kaunting mga panggamot na sangkap ay ganap ng napino ang lahat ng mga ito. Bukod pa rito, nagsimula na rin silang maghanda para sa susunod na hakbang. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga kalahok na nakatapos ng kanilang pagpipino at ganap na nakatutok habang nakatitig sa kanyang medicinal cauldron. Ang kanyang kaliwang kamay ay paminsan-minsan ay naghahadjust ng isang sangkap na panggamot habang ang kanyang kanang kamay ay nagmamadaling sinipsip ang mga sangkap sa medicinal cauldron na dinalisay bago ito itago sa mga bote ng jade. Habang si Xiaoyan ay abala sa ganitong paraan, unti-unting lumalabas ang ilang pawis sa kanyang noo. Hindi na siya nag-abalang panasan ito habang itinapon niya ang huling sangkap na panggamot sa mesang bato sa kalderong panggamot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, maingat niyang inilabas ang huling sangkap na dinalisay at inimbak ito sa kanyang bote ng jade. Nang makita na ang proseso ng pagpino ay ganito kakinis, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Sa ilang pagtataka, natuklasan niya na ang Little Princess, Liu Ling, at Yan Li ay hindi pa talaga nakumpleto ang kanilang refinement. Mukhang hindi magiging mababa ang tier ng medicinal pill na gusto nilang pinuhin. Bagamat ang dami ng medicinal ingredients ay hindi kumakatawan sa tier ng medicinal pill, ang mga nangangailangan ng mas maraming sangkap na pino at mas komplikado sa kalikasan ay kadalasang nabibilang sa mas mataas na antas. Bahagyang umiling si Xiaoyan at nagpahinga sandali. Pagkatapos nito, pinagtibay niya ang isang seryosong ekspresyon habang sinimulan niya ang susunod na hakbang upang pagsamahin ang mga sangkap sa isang tableta. Ang berdeng kulay na apoy ay dahan-daang tumaas sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Matiim na tinitigan ng kanyang mga mag-aaral ang lumulutang na apoy na panla. Ilang sandali pa, biglang sumayaw ang mga kamay niya. Sunod-sunod na bote, ang mga sangkap na essences na dinalisay niya kanina ay ayos niyang itinapon sa kaldero ng gamot. Ang apoy na panla ay agad na bumangga, na binalot ang mga sangkap na panggamot sa isang iglap. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang magulong spiritual strength ni Xiaoyan ay lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na lakas ay tila wala ng lakas. Ang bawat isa sa mga banayad na reaksyon mula sa anumang bahagi ng nagsasama-samang sangkap sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero ay agad na ipapasa sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, mabilis niyang ihahambing ito sa reaksyon na naitala sa formula ng gamot upang magpasya kung tama ang direksyon ng proseso ng pagpino. Habang si Xiaoyan ay nagsimulang magsanib at bumuo ng isang tableta, ang munting prinsesa, Liu Ling, at Yan Li ay nakumpleto na rin ang pagdadalisay ng kanilang mga sangkap ng isa-isa. Nang walang anumang pahinga o hindi kinakailangang mga salita, mabilis nilang inilagay ang mga sangkap na kanilang dinalisay sa kaldero ng gamot at gayon din nagsimula ang hakbang ng pagsasanib ng mga ito sa isang tableta. Mayroong ilang mga malambot na tunog na paminsan-minsan na ibinubuga sa malaking bukas na lupa. Ang mga tunog na ito ay isang bagay na pamilyar sa mga alchemist. Ito ay dahil sa bawat oras na nabigo sila sa pagpino ng isang gamot na tableta, ang ganitong uri ng nakakainis na tunog ay lilito. Kasunod nito, paminsan-minsan ay may ilang nalulungkot na mukha na mga katunggali na aalis sa lugar ng kompetisyon. Sa makatuwid, ang orihinal na daang dagdag na mga kakompetensya sa bukas na lupa ay unti-unting nabawasan. Ang grand meeting na ito ay parang isang salon na may medyo malaking butas, na inaalis ang mga maliliit at mahihinang katunggali. Ang mga may kwalipikasyon na manatili pagkatapos na ma-filter sa loob ng ilang round ay natural na kabilang sa tuktok ng nakababatang henerasyon. Unti-unting lumipas ang oras. Ang ilan sa mga katunggali sa open ground na orihinal na kalmado ang mga ekspresyon ay nagsimulang huminga ng kaunti. Ang napakalaking pasanin at pagkonsumo ay talagang naging sanhi ng pagkapagod ng mga tao. Nakikita mo ba kung alin sa mga medicinal pill na kanilang pinipino ang mas mataas? Dahan-daang naglakad si Hai Badong sa isang lugar sa likod ng Fama,
tinitigan ang bukas na lupa at mahinang nagtanong. Hindi ko masabi ngayon. Umiling si Fama at sinabi ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, posible pa ring makakita ng ilang mga pahiwatig kapag malapit ng mabuo ang mga table tasks. Kapag ang isang Tier 4 na medicinal pill ay nahuhubog, ito ay maglalabas ng sarili nitong kakaibang pill fragrance. Kung mas puro ang pill fragrance ay, mas mataas ang grade ng medicinal pill na magiging medicinal kapag ang isang Tier 4 pill ay near-refine. Ang substantive energy ripple ay lilito ng wala saan dahil sa malaking enerhiya na nasa loob ng tableta. Bahagyang tumango si Haibadong at tumigil sa pagtatanong. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang likuran habang tahimik na naghihintay sa mga resulta ng kompetisyon. Lumipas ang kalahating oras sa ilalim ng mga inaasahan ng hindi mabilang na mga tao. Sa mataas na plataporma, biglang nagbago ang ekspresyon ni Fama at bumungad sa dati niyang mukha ang saya. Nakatingin ang kanyang tingin sa direksyon na kinaroroonan ni Xiaoyan. Sa lugar na iyon, isang mahinang pabango ng tableta ang ibinubuga at kumakalat mula sa madilim na pulang kaldero. Napakabilis ng batang ito sa pagbuo ng tableta. Ang Heavenly Flame ay talagang pambihira. Ang mahinang halimuyak na kumakalat mula sa loob ng medicinal cauldron ni Xiaoyan ay naramdaman din ni Little Princess, Liu Ling, at Yan Li sa hindi kalayuan. Bahagyang nagulat ang unang dalawa. Gayunpaman, malamig na tumawa si Yan Li na may pang-aalipusta matapos maamoy ang halimuyak ng tableta. Ayon sa densidad ng ganitong uri ng halimuyak na panggamot, hindi ito may kukumpara sa medicinal pill na dinadalisay niya sa pagkakataong ito. Kung ito ang pundasyon ng taong iyon, ang champion spot sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na kay Yan Li. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang berdeng kulay na medicinal pill na walang tigil na gumugulong sa loob ng medicinal cauldron. Naamoy niya ang halimuyak ng tableta na umaanod sa paligid at bahagyang umiling. Ang isang ordinaryong 3-line green spirit pill ay mahihirapang makamit ang tagumpay. Maaari ko lang ilabas lahat. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Bigla siyang nakahinga ng malalim na naglalaman ng ilang gamot na halimuyak sa hangin. Ang kanyang kanang kamay pagkatapos ay mabilis na naglabas ng isang maputlang lila na danwan mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay isiniksik niya ito sa kanyang bibig at ngumunguya. Kasabay nito, bigla niyang binawi ang spiritual strength na kumokontrol sa kulay berdeng apoy. Habang ginagawa niya iyon, ang orihinal na magulong kulay berdeng apoy ay tahimik na naging maliit na may tunog na puff. Sa sandaling malapit nang mawala ang kulay berdeng apoy, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at isang kumpol ng kulay lila na apoy ang lumipad palabas, sa wakas ay bumuhos sa medicinal cauldron. Ang batang ito ay talagang iniisip na pinuhin ang pangalawang linya. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, si Fama, na nakahinga lang ng maluwag, ay biglang nakaramdam ng tensyon sa kanyang puso. Alam din niya na kung nais ni Xiaoyan na makakuha ng tagumpay, ang isang ordinaryong 3-line green spirit pill ay hindi sapat. Gayunpaman, kapag pinipino ang 3-line green spirit pill, ang pinakamahirap na puntong unawain ay ang oras kung kailan kailangang baguhin ang apoy. Dapat malaman na kahit na pinino ito ni Fama noon, 2 hanggang 3 beses siyang nabigo bago nagtagumpay. Si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay nakakuha lang ng medicinal formula para sa isang gabi. Maraming mahahalagang detalye na imposible para sa kanya na lubusang maunawaan at maunawaan. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang talento niya, imposibleng ganap niyang pag-aralan ang isang Tier 4 medicinal formula sa ganoong kaikling panahon. Bata, mag-ingat ka, wala kang maraming pagkakataon. Mahinang bumulong si Fama sa isang pagkakataon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla niyang naramdaman na ang orihinal na kalmado na apoy sa loob ng kaldero ni Xiaoyan ay biglang naging magulo. Ito ang pagkakamali na pinakamadaling lumitaw pati na rin ang pinakamahirap na iwasan sa panahon ng pagbabago sa pagitan ng mga apoy. Matiim na tumitig ang tingin ni Fama sa gitna ng bukas na lupa. Sa lugar na iyon, ang apoy ng medicinal cauldron's purple-colored na apoy ay tila malapit nang lumabas mula sa pagkakakulong ng takip ng kaldero. Ang temperatura ng nakapalibot na hangin sa paligid ng stone table ay inihaw na rin hanggang sa medyo naging ilusyon. Matapos gumawa ng ganoong kalaking aktibidad,
Ang hindi mabilang na mga tingin mula sa upuan ng madla ay agad na tumalikod. Nang makita nila ang pamumula ng pawis ni Xiaoyan, lahat sila ay nakahinga ng malumanay. Nabigo ito. Marahan na napabuntong hininga si Fama pagkaraan ng ilang sandali nang maramdaman niya ang lalong marahas na pagbabago-bago. May bitterness ang dating mukha niya. Pagkaraang bumagsak ang tunog ni Fama, biglang lumabas ang isang nakapipigil na tunog na nakatusok sa tainga mula sa medicinal cauldron sa harap ni Xiaoyan. Ang apoy na kulay lila ay biglang napatay. Ang mahinang itim na kulay na abo ay bumubuhos mula sa panggamot na kaldero. Nang marinig ang mahinang tunog na iyon, ang madla sa mga upuan sa magkabilang panig ay nagpakawalan ng panghihinayang na buntong hininga. Battle Through the Heavens. Kabanata 319. Ako ay magiging kampyon. Natulala rin ang munting prinsesa, Liu Ling, at Yanli na malalim na nakatuon sa hakbang ng pagsasama ng mga sangkap sa isang tableta. Agad nilang nilinggan ang kanilang mga ulo at tiningnan ang direksyon kung saan naroon si Xiaoyan. Nang makita nila ang itim na kulay na abo na bumubuhos mula sa medicinal cauldron, ang bawat ekspresyon ng kanilang mga mata ay medyo naiiba. Marahan na napabuntong hininga ang munting prinsesa. Si Xiaoyan ang orihinal na may pinakamalaking kakayahan na makipaglaban sa binata na nakasuot ng kulay abo mula sa Chuyon Empire sa grand meeting na ito. Gayunpaman, nang makita ang hindi inaasahang sitwasyong ito, lumilitaw na. Dahil nag-withdraw ka, kung gayon ang lahat ay umaasa sa akin. Kakatawanin ko ang eksena ng alchemist ng Jiama Empire at talunin ko ang taong iyon. Ipapaalam ko sa lahat na kahit wala ka sa gawain, ang taong iyon ay hindi magagawang agawin ang pwesto ng kampyon. Mahigpit na idinikit ni Liu Ling ang kanyang bibig at hinigpitan ang kanyang kamao. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso, karamihan sa kanyang nararamdaman ay saya. Mula nang dumating si Xiaoyan sa entablado, siya at ang misteryosong binata na nakasuot ng kulay abo ay walang alinlangan na naging mga katunggali na nakakuha ng higit na atensyon sa grand meeting na ito. Dahil sa mapagmataas na ugali ni Liu Ling, talagang nakaramdam siya ng kaunting hinanakit. Hey, parang naubusan ka na ng singaw. Dahil natalo ka na, wala nang makakapidyo sa akin sa grand meeting na ito. Akin na ang champion spot. Ang sulok ng bibig ni Yan Li ay tumaas sa isang malamig na ngiti. Ikinumpas niya ang kanyang palad at ang kulay itim na apoy sa loob ng medicinal cauldron ay muling sumibol. Ang iba't ibang mga sangkap na panggamot ay unti-unting nagsisimulang ganap na sumanib sa ilalim ng pag-ihaw ng apoy. Nabigo siya. Sa mataas na plataporma, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hai Bodong nang ibinaling niya ang kanyang ulo kay Fama at mahinang nagtanong. Oo. Tumanggaw si Fama at mahinang bumantong hininga. Kaagad, pilit niyang pinasaya ang sarili at napangiti habang sinabing. Pero hindi na mahalaga. May iba pa siyang pagkakataon. Bagamat nagsalita si Fama sa ganitong paraan, ang kanyang mga damdamin ay makulimlim at puno ng pait. Bilang isang alchemist grandmaster na may napakaraming karanasan, malinaw na naunawaan niya kung gaano kahirap para kay Xiaoyan na makamit ang tagumpay sa ilalim ng ganoong sitwasyon. Mula sa paraan kung saan pinalitan niya ang apoy ngayon, malinaw na hindi siya pamilyar sa paraan ng pagpapalit ng apoy na ginagamit sa iba. Kung ito ang kanyang limitasyon, malamang na ang resulta ng natitirang dalawang pagsubok ay hindi magiging mas mahusay. Bukod dito, si Xiaoyan ay nagkaroon lamang ng 3 pagsubok, na nangangahulugan na ang pressure na nasa ilalim niya ay medyo malaki na. Pagkatapos ng kabiguan na ito, ang pressure na dinadala niya ay walang alinlangan na dadami. Kahit na ang ilan sa mga napaka-experienced na high-tier alchemist ay mahihirapang mabawi ang kanilang kalmado sa maikling panahon kapag sila ay nasa ilalim ng ganitong uri ng mataas na antas ng presyon. Gayunpaman, ito ay isang kompetisyon at hindi isang ordinaryong pagpino ng gamot. Sa kasalukuyan, ang oras ay lubhang mahalaga. Hindi nito kayang pagukulan ng isa ang pag-aaksaya nito. Kaya naman, kung malulunod si Xiaoyan sa kabiguan na ito ng masyadong mahaba, ito ay kumakatawan na siya na walang sapat na oras ay mawawalan ng kanyang kwalifikasyon upang lumaban para sa pwesto ng kampyon. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Fama ay maaari lamang magdasal sa kanyang puso,
umaasa na ang binatang ito na mahusay na gumaganap ay maaaring magkaroon ng kahangahangang kakayahan upang makayanan ang isang suntok. Hanggat maaari niyang mabilis na ibalik ang kanyang sarili sa kanyang pinakamataas na kalagayan mula sa kanyang pagkabigo, ang kanyang mga pagkakataon ay hindi ganap na mawawala. Sa pinakakaunti, sa pagpapala mula sa langit, may kakaibang bagay na maaaring mangyari. Maaaring napakaliit ng pagkakataong mangyari ang ganoong bagay, hanggang sa puntong hindi makapagsalita ang lahat, ngunit sa pinakakaunti, ito ay parang isang maliit na tipak ng isang namamatay na liwanag ng apoy sa loob ng kadiliman, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng pag-asa at pag-asa. Maliit na bata, sa kasalukuyan ay maaari ka lamang umasa ng buo sa iyong sarili. Bukod pa rito, ito ay isang hadlang sa iyong landas sa pagpipino ng mga table tasks. Kung malalampasan mo ito, ang pakinabang na makukuha nito sa iyo sa hinaharap ay higit sa maiisip mo, ngunit kung mabaigo ka, maaari kang tuluyang matigil sa iyong kasalukuyang antas sa hinaharap. Mahinang ungol ni Fama habang tinitigan ang binata na nakatitig sa maitim na abo sa batong mesa na puno ng mababang moral. Lumabas at magbago para sa ikabubuti, o lumubog sa kalaliman. Ang paraiso o impyerno ay ganap na nakasalalay sa iyong mga iniisip. Ang mga titig ng lahat ng naruroon ay kasalukuyang nakatingin sa binata sa gitna na walang ibang ginawang aksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, natuklasan nila na hindi man lang siya nakagawa ng kahit katiting na paggalaw. Lumilitaw na ang taong ito, na siyang pinakamalaking pag-asa sa puso ng lahat na makipaglaban sa misteryosong alchemist mula sa Chuyon Empire ay kasalukuyang bumaba sa patay na dulo ng kanyang kabiguan. Sa makatuwid, ang mga alon ng bigong buntong hininga ay hindi sinasadyang ibinubugaw mula sa mga upuan ng madla. Mukhang napakaganda ng dagok ng kabiguan na ito para sa kanya. Ngunit hindi ito inaasahan. Siya ay isang kabataan. Nang marinig niya ang sumisitsit na tunog mula sa paligid, umiling si Nolan Gia at mahinang bumuntong hininga. Bahagyang pinagdikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga kilay. Ilang sandali pa, mahina niyang sinabi. Mula sa hitsura niya, mukhang hindi. Hindi siya mukhang isang taong sobrang naiinip. Baka may iba pa siyang plano. Ang mga salita ni Nolan Yanran ay malinaw na bagay na kahit siya ay hindi sigurado. Sa makatuwid, huminto siya ng ilang beses habang nagsasalita at hindi nang ahas na gumamit ng anumang mga salitang nagpapatibay. Sana totoo rin iyan, pero hinimas ni Nolan Gia ang kanyang balbas at mapait na tumawa. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Naninigas ang katawan ni Xiaoyan habang nakatayo sa harap ng rock table. Nakatitig ang maitim niyang mga pupils sa itim na kulay na suot na bumubuhos. Ang kanyang orihinal na matalino at kalmadong mga mata ay kasalukuyang lumilitaw na medyo nalilito. Mula nang mawala sa kanya si Yao Lao, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mahirap na problema na ikinagulat niya. Hindi niya inaasahan na ang punto ng ekwilibriyo na kailangan kapag ang pagpapalit ng apoy ay talagang magiging mahirap hawakan. Noong nakaraan, tila labis niyang pinahahalagahan ang kanyang mga kakayahan. Sa pagkakataong ito, magiging mahirap. Guro, ano ang dapat kong gawin ngayon? Habang nanginginig ang bibig ni Xiaoyan, isang malambot na hindi marinig na boses na naglalaman ng kaguluhan ay mahinang lumabas mula rito. Sa kasamaang palad, si Yao Lao ay kasalukuyang nasa malalim na pagkakatulog. Hindi niya alam ang mahirap na problema at ang pakiramdam ng pagkawala na hinarap ni Xiaoyan. Sa makatuwid, gaya ng nabanggit ni Fama, kailangan talagang umasa ni Xiaoyan sa kanyang sarili para sa lahat. Magbago at umunlad o lumubog sa pagkawasak. Bagamat naging tahimik si Xiaoyan, ang oras para sa kompetisyon ay hindi huminto dahil lamang sa kanyang kahalagahan sa kompetisyon. Sa isang maikling distansya, si Yan Li, Little Princess, at Liu Ling ay unti-unting umuusad sa mga hakbang kung saan nila pinatindi ang init. Ang mga butil ng halimuyak ng tableta na ibinubuga mula sa mga medicinal cauldrons ay humiwalay din sa mga tingin ng mga manonood, na orihinal na nakatutok kay Xiaoyan. Nang lumipas na ang halos kalahati ng oras na inilaan para sa kompetisyon, ang mga medicinal cauldrons nilang tatlo ay may medicinal pill na nagkaroon ng panimulang hugis at unti-unti nang naninigas. Pagkaraan ng ilang sandali,
Isang makakapal na halimuyak na panggamot ang unang lumabas mula sa kaldero ng gamot ng munting prinsesa. Nang mason-goat nila ang yaman ng medicinal fragrance, ang mga alchemist na nananatili pa rin sa likod ng mga rock table ay agad na bumulalas. Tier 4 Medicinal Pill. Nang marinig niya ang mga alon ng nagtatakang boses na umaalingaw-ngaw sa paligid niya, isang mapagmataas na ekspresyon ang hindi sinasadyang lumitaw sa magandang mukha ng munting prinsesa. Ang medicinal pill sa cauldron ay ang tanging tier 4 medicinal pill na siya ay may tiwala sa pagpino. Bukod dito, nagtataglay pa rin ito ng ilang mga pagkakataon ng pagkabigo. Mapalad na ang kanyang swerte ngayon ay medyo maganda at talagang nagtagumpay siya sa pagpino nito sa kanyang unang pagtatangka. Kung ang isa ay pag-uusapan tungkol sa swerte, mukhang mas marami siya kaysa kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga nakagugulat na tunog ay hindi nagpatuloy ng napakatagal. Ang medicinal cauldron sa kabilang panig na pag-aari ni Liuling ay mabilis na sumunod sa kanya at nagbuga ng mas mayaman at mas kaakit-akit na halimuyak na panggamot. Dalawang pabango ng tableta ang individual na umaangat mula sa bawat kalderong panggamot at sa wakas ay pinaghalo sa bukas na lupa, na nagpapahirap sa kanila na paghiwalayin. Sa kabila nito, ang mga alchemist na may malakas na pangunawa ay makakapag-iba-iba kaagad ng dalawang pabango ng tableta na ito. Ang grado ng medicinal pill na dinadalisay ni Liuling ay mas mataas ng kaunti kaysa sa nililinang ng Little Princess. Itong lalaking ito. Ang munting prinsesa na may isang mahusay na pangunawa ay katulad na nakapag-iba ng mga kalamangan at kahinaan ng dalawang uri ng mga tabletang panggamot. Agad naman siyang kumunat ng noo. Sa kanyang mga mata, marahas niyang pinutol si Liuling na nakangiti sa kanya. Hahaha. Pasensya na. Payagan mo akong manguna ngayon. Nang harapin ang nanlulumong mga mata ng Little Prinsesa, hinarap siya ni Liuling at pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang nakangiting sumagot. Dalawang uri ng Tier 4 medicinal pill. Ang dalawang batang ito ay magaling din. Sa mataas na plataporma, medyo gumanda ang mabigat na puso ni Fama nang maramdaman niya ang mga pabango ng tableta na umaangat mula sa mga medicinal cauldrons na pag-aari ni Little Princess at Liuling. Tumanggaw siya at nagsalita. Hahaha. Kayong dalawang maliliit na tao na basa sa likod ng kanilang mga tenga. Hindi ba masyadong maaga para talagang maghanda para sa pagdiriwang sa oras na ito? Isang kakaibang tawa ang biglang tumunog sa gilid. Mabilis nitong hinayla ang galit na mga mata ng Little Princess at Liuling, para lamang nilang matuklasan na ang apoy ay nagniningas ng matindi sa loob ng kaldero ni Yanli. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na umaahon ang isang halimuyak na talagang nagdadala ng maputlang kulay lilang na parang usok. Isang may kulay na pabango ng tableta. Habang pinagmamasdan nila ang maputlang lilang halimuyak ng tableta, halos lahat ng mga alchemist sa bukas na lupa ay nagsimulang sumigaw ng hindi sinasadya, malinaw na nauunawaan kung ano ang kinakatawan nito. Nagagawa niya talagang magpino ng medicinal pill na gumagawa ng colored pill fragrance. Ang bastos na ito. Naghanda talaga siya. Ang ngiti sa mukha ni Fama, na kanina lang ay lumitaw, ay agad na naging makulimlim sa ilalim ng maputlang purple na halimuyak ng tableta. Ano ang colored pill fragrance? Sa mataas na plataporma, nagmamadaling nagtanong si Hai Badong nang makita niyang biglang naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Famaria. Ang isang colored pill fragrance ay kadalasang nagagawa lamang ng isang tier 5 medicinal pill. Siyempre, ang ilan sa pinakamataas na Tier 4 medicinal pill ay maaari ding lumikha ng ganoong bagay. Sa nakikitang yaman ng kanyang pill fragrance, sa tingin ko ay ang medicinal pill na kanyang pinipino ay kabilang sa huli. Madilim ang mukha ni Fama habang sinabi niya. Kung ikukumpara sa kanya, walang alinlangan na mas mababa ang antas ng apat na medicinal pill na dinadalisay ni na Yuer at Liuling. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na tiyak na matatalo tayo. Sa bukas na lupa, ang Little Princess at Liuling ay matamlay na nakatitig sa may kulay na halimuyak ng tableta na umaangat mula sa medicinal cauldron ni Yanli. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging malungkot at namutla habang sila ay mapait na tumatawa. Sa harap ng ganap na kataasan, ang anumang mga dahilan ay lalabas na napakahina. Iyan ay hindi pa tiyak. Isang batang malinaw na mahinang tawa ang biglang tumunog.
Ang biglaang mahinang pagtawa ay naging sanhi ng pagkatulala ni Little Princess at Liu Ling. Kaagad, lumingon sila, at nalaman na si Xiaoyan, na nakatayo na parang halijing kahoy sa likod ng mesang bato ay hindi namamalayang nagtaas na naman ng ulo. Ang mukha na iyon na kadalasang tila napakalamig, kasalukuyang may napakabihirang magiliw ng ngiti. Tinitigan ng munting prinsesa at Liu Ling ang ngiti. Sa hindi malamang dahilan, medyo nawalan sila ng ulirat nang matuklasan nila na ang kasalukuyang Xiaoyan ay tila may higit na bagay kumpara sa nakaraan. Tila may isang uri ng pagbabago sa kanyang ugali at tiwala sa sarili. Paumanhin. Chairman Fa Maria. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang katawan at yumuko kay Fama sa mataas na platform habang bahagyang gumagalaw ang kanyang mga labi. Alam niyang sa kakayahan ng huli, tiyak na malalaman niya ang sinasabi. Hihihi. Buti na lang gumaling ka na. Saglit na nawalan ng malay si Fama habang pinagmamasdan ang malambot ng ngiti sa mukha ng binata sa ibaba. Agad naman siyang tumango, naaliw siya. Malumanay na ngumiti si Xiaoyan at inikat ang kanyang katawan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan si Yan Li, na nakatitig sa kanya sa madilim at malamig na paraan. Nakangiting itinaas niya ang kanyang hinlalaki, para lamang baligtarin ito sa ilalim ng buong view ng lahat. Ako ang magiging kampyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 320. Muling pagbangon. Hoy, paano kung gumaling ka na? Gusto mong pinuhin ang isang medicinal pill na higit pa sa nasa kaldero ko sa natitirang oras na kalahati ng nakalaan na oras. Hahaha. Dapat gawin mo ang mga bagay sa abot ng iyong makakaya. Kung hindi, magiging biro ka lang sa iba. Hahaha. Malamig na tumawa si Yan Li habang nakatingin kay Xiaoyan at tinutuya siya. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi pinansin ang kanyang mapanuksong mga salita. Sa banayad na pagkaway ng kanyang kamay, tinatangay ng simoy ng hangin ang maitim na uling sa ibabaw ng mesang bato. Pinitik niya ng marahan ang kanyang daliri at muling napuno ng malaking dami ng mga sangkap na panggamot ang batong mesa. Ang katawan ni Xiaoyan ay kasing tuwid ng panulat habang nakatayo siya sa harap ng rock table. Dahan-daang inabot ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang berdeng kulay na apoy na panla ang bumangon mula sa kanyang katawan at dumaikit sa ibabaw ng kanyang damit. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang unang butil ng berdeng kulay na apoy na panla, ang mga kumpol ng apoy ay nagsimulang patuloy na umusbong mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, ang berdeng kulay na apoy ay talagang ganap na nakabalot sa loob ni Xiaoyan. Ang nagngangalit na berdeng kulay na apoy ay ginawa siyang isang kulay berdeng apoy na tao. Lahat ba ay heavenly flame? Gaano karaming espiritual na lakas ang kailangan para makontrol ang napakaraming heavenly flame na ito? Ang lahat ng mga alchemist sa bukas na lupa ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin habang tinitigan nila si Xiaoyan, na muntik nang maging isang siga, na may mga nakatitig na titig. Sa oras na ang berdeng apoy ay sumisikat sa katawan ni Xiaoyan, ang Little Princess at Liu Ling, na naghahanda sa pagkuha ng kanilang mga table tasks, ay napailing din hanggang sa sila ay natigilan. Si Yan Li, na nasa kabilang panig ay maaaring nakontrol ng mabuti ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga talukap ay nagsimulang kumikibot din sa sandaling ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa ng kabataang ito na magpakita ng kakayahan na ikinagulat ng lahat matapos makaranas ng ganoong dagok. Ang mga batang ito na espiritual na lakas ay tila mas malakas kaysa dati. Sa mataas na plataporma, ang nakakaaliw na boses ni Fama ay may dalang inggit habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na ang buong katawan ay nabalot ng apoy, na nagulat. Pinili niya ang tamang landas kanina at nakakuha siya ng tagumpay sa ilalim ng pressure. Ang ganitong uri ng makapangyarihang espiritual na lakas ay isang bagay na kahit na ang ilan sa mga matatanda sa asosasyon ay nahihirapang ikumpara. Marami siyang natamo sa pagkakataong ito. Karaniwang kaalaman na ang espiritual na lakas ng isang alchemist ay hindi maaaring aktibong sanayin na may layunin. Maaari lamang itong maging mas malakas sa paglipas ng panahon. Siyempre, walang ganap sa mundong ito at palaging may exception para sa lahat. Sa malaking kontinente ng Daochi na ito, may mga maswerteng tao na nakapasok sa iba't ibang kakaibang kondisyon dahil sa kanilang swerte.
Sa ilalim ng mga ganitong uri ng napakahiwagang kondisyon, ang mga maswerteng taong iyon ay nakakakuha ng gantimpala ng pagkakaroon ng kanilang espiritual na lakas ng lubos na pagtaas. Sa kasalukuyan, ang ipinakita ni Xiaoyan ay lubos na katulad ng ganoong uri ng kondisyon. Kaya, kahit na ang isang alchemist grandmaster na tulad ni Fama ay hindi maiwasang mainggit. May pagkakataon pa ba siyang manalo? Hinimas ni Haibo Dong ang kanyang balbas at ngumiti habang nagtatanong. Hindi ko alam. Bahagyang umiling si Fama at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Mananatili pa rin ako sa linya kong iyon. Ang lahat ay dapat umasa sa pagganap ni Yan Xiao. Bagamat ang kasalukuyang kalagayan ni Yan Xiao ay kahanga-hanga, ngunit ang kabilang partido ay hindi isang simpleng tao. Natatakot ako na magkakaroon ng isa pang napakalapit at matinding kompetisyon. Sisimulan na niya ang pagpipino. Bahagyang tumango si Haibo Dong habang ang kanyang mga mata na nakatingin sa bukas na lupa ay biglang lumiwanag. Sa open ground, si Xiaoyan, na ang buong katawan ay nakabalot sa apoy, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Isang umaalon na berdeng kulay na apoy ang marahas na lumabas mula sa kanyang daliri. Kaagad, ibinuhos ito sa kalderong panggamot. Sa isang kisap mata lamang, ang magulong apoy ay nagsimula ng mamilipit at mag-alab sa loob ng kaldero. Habang pinagmamasdan niya ang apoy sa loob ng kaldero, marahang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Ang ilang mga sangkap na panggamot sa mesang bato ay mahusay na itinapon sa kaldero ng gamot sa parehong oras. Kaagad, ang berdeng apoy ay bumagsak sa kanila, binalot ang mga ito at nagsimulang mabangis na magsunog at magpino sa kanila. Sa pagkakataong ito, malinaw na mas mabilis ang pagpino ni Xiaoyan kaysa kanina. Bukod dito, wala na siyang anumang maingat na damdamin o anumang nakakatakot na paggalaw ng kanyang mga paa habang ginagawa niya ang kanyang gawain. Nang kontrolin niya ang Heavenly Flame, wala na siyang kahit katiting na pag-aalinlangan. Ang isang nakalilibang at hindi pinilit na kahangahangang presensya ay bahagyang lumilitaw sa tuwing siya ay kumpas at gumagalaw. Ang ganitong uri ng presensya ay karaniwang makikita lamang sa mga napakaraming alchemist grandmaster tulad ni Fa Maria. Isa-isang inihagis ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot. Pagkatapos nito, ang kanyang kabilang kamay ay kumokontrol sa pinong asensya ng mga sangkap sa loob ng kaldero at iimbak ang mga ito sa mga bote ng jade. Sa ilalim ng kondisyon kung saan ginamit niya ang magkabilang kamay niya at inilabas ang kanyang spiritual strength sa sukdulan nito, ang mga sangkap na panggamot na inilagay sa rock table ay mabilis na ginagawang essence ingredients na kailangan upang pinuhin ang 3-line green spirit pill sa isang kasya-siyang bilis. Si Xiaoyan, na muling sumaya at nagsimulang magpino, ay walang alinlangan na itinaas ang kapaligiran ng bukas na lupa sa sukdulan. Ang munting prinsesa at si Liu Ling, na inaasam ng marami pagkatapos ng naunang pagkabigo ni Xiaoyan, ay gumanap na mas mahirap kaysa kay Yan Li dahil sa kanilang mas mahinang kakayahan. Sa ganitong uri ng sitwasyon kung saan makikita ng lahat na ang kabilang partido ay magiging kampyon ng kanilang bansa sa harap ng kanilang mga mata, ang pagbawi ni Xiaoyan, na pinaka-inaasahan ng lahat noon, ay walang alinlangan na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao sa madla upang bumuntong hininga sa kaluwagan. Sa makatuwid, ang hindi mabilang na mga tingin mula sa mga sitting area sa magkabilang gilid ng open ground ay kasalukuyang nakatutok sa figure ng tao sa open ground na nakabalot sa kulay berdeng apoy. Isang nakakabinging hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Nang marinig ang maingay na hiyawan, ang maitim at malamig na mga mag-aaral ni Yan Li ay lumipad patungo sa direksyon na kinaroroonan ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang kaaya-aya at makinis na paraan at isang sorpresa at solemne sa wakas ay sumilay sa mga mata ni Yan Li. Mula sa espiritual na lakas ng kabilang partido na biglang naging mas malakas pati na rin ang kanyang magandang presensya, malinaw na naunawaan ni Yan Li na ang batang ito ay hindi lamang nakabawi mula sa suntok na natanggap niya mula sa kanyang pagkabigo, at nakakuha din ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang isip mula sa gayong walang pag-asa na sitwasyon. Ang ganitong uri ng lakas ng pag-iisip ay talagang nakakatakot. Talagang may pundasyon ang taong ito. Kaya lang hindi ko alam kung sinong matandang lalaki ang kayang magturo ng ganoong estudyante. Kung titingnan ang kanyang pagganap, malinaw na mas namumukod tangi siya kaysa sa alagad ni Guhi. Hey, ang reputasyon ni Pilking Guhi ay hindi lubos na totoo.
At least pagdating sa pagtuturo, mas mababa siya sa iba. Malamig na tumawa si Yan Li sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa apoy na naglalagablab sa kanyang medicinal cauldron. Mula sa transparent na salamin ng medicinal cauldron, kitang-kita niya na ang isang unang nabuong medicinal pill ay umiikot sa loob ng apoy. Sa lalong madaling panahon, malapit na akong magtagumpay. Habang tinitingnan niya ang inisyal na nabuo ng medicinal pill na malapit ng makumplito, pinalakas ni Yan Li ang kanyang espiritu. Bahagyang bumakas ang pagmamalaki sa kanyang malambing na mukha. Talagang nagkaroon siya ng lubos na pagtitiwala sa tabletang panggamot na kanyang pinino. Ang mga kamay ni Xiaoyan, na nakabalot sa apoy, ay paulit-ulit na lumilipat patungo sa rock table. Kasunod ng kanilang mabilis na paggalaw, mabilis na nabawasan ang mga sangkap na panggamot sa mesa. Sa kabilang banda, dumarami ang mga bote ng jade na naglalaman ng asensya ng mga sangkap. Sa kasalukuyan, nabuo na ang mga medicinal pill na pinadalisay ni Little Princess at Liu Ling. Sinenyasan nila ang kanilang mga palad at ang mga tabletang panggamot ay bumaril mula sa mga medicinal cauldrons at inilagay sa mga bote ng jade. Pinagmasdan nila ang may kulay na halimuyak ng tableta na paulit-ulit na umaagos mula sa panggamot na kaldero ni Yan Li at silang dalawa ay nagpakawala ng mahinang panlulumong buntong hininga. Kaagad, inangat nila ang kanilang mga ulo at ibinaling ang kanilang mga tingin sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, siya lang ang nagkaroon ng pagkakataong malampasan si Yan Li. Ang tanong kung aling partido ang makakakuha ng champion spot ng Alchemist Grand Meeting ng GMA Empire sa pagkakataong ito, ay nakasalalay sa kakayahan na ipinakita ni Xiaoyan. Gayunpaman, kung sino mang tao ang makakita sa ilalim ng kulay berdeng apoy kung saan walang makakatuklas sa nangyayari, tiyak na matutulala sila. Ito ay dahil, si Xiaoyan, na mukhang nasa pinakamataas na kalagayan sa mga nasa labas ng mundo, ay kasalukuyang nakapikit at bahagyang nakasimangot. Sa isang sulyap, para siyang bumaba sa isang kalahating tulog, kalahating gising, mahiwagang kalagayan. Bagamat nakapikit talaga ang mga mata ni Xiaoyan, mas malinaw na nakikita ng kanyang pandama ang bawat pangyayari sa labas ng mundo ng mas malinaw kaysa sa nakikita ng kanyang mga mata. Ang kanyang pag-akyat sa espiritual na lakas sa loob ng medicinal cauldron ay naging dahilan upang malinaw niyang makita kung paano unti-unting nagkapira-piraso at nabasag ang mga sangkap na panggamot pagkatapos masunog ng apoy, na nag-iiwan ng mga kinakailangang uri ng asensya ng sangkap sa ilalim ng mataas na temperatura. Dahan-daang pinalabas ni Xiaoyan ang kanyang hininga sa kanyang puso. Malinaw niyang naramdaman na ang pagpino ng mga Pildores sa pagkakataong ito ay ang unang pagkakataon na hindi siya umasa kay Yao Lao at ipinakita pa ang kanyang kasukdulan at pagiging perpekto. Sa ganitong uri ng kondisyon, nagkaroon pa si Xiaoyan ng kumpiyansa na hamanin ang isang Tier 5 alchemist. Wala sa mga panggamot na sangkap na natatakpan ng berdeng kulay na apoy ang bahagyang nasira dahil ang temperatura ng Heavenly Flame ay nagbago sa pagnanais ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, nagawa pa niyang kontrolin ang temperatura nito upang eksaktong tumugma sa naitala sa formula ng gamot. Kumpleto na ang paglilinis. Sa isang pagkakataon, ang sangkap na panggamot sa mesang bato ay sa wakas ay ganap na pino. Noon lamang dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Saglit na tumahimik ang kanyang katawan bago niya biglang iwinagayway ang kanyang manggas. Isang puwersa ang yumanig at nabasag ang lahat ng 20 bote ng jade sa kanyang harapan. Kasunod nito, sinipsip ng walang hugis na puwersa ang mga sangkap sa loob ng mga ito at itinapon ang lahat sa kalderong panggamot. Ang apoy ay muling naging magulong sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, ang oras na kailangan ni Xiaoyan upang pinuhin ang mga sangkap ay nabawasan ng halos kalahati kumpara sa huling pagkakataon. Isang berdeng apoy ang namilipit sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang 20+ ingredient essences ay ganap na nakabalot sa spiritual strength ni Xiaoyan at dahan-daang pinagsasama. Parang umaagos na tubig, tahimik na lumipas ang oras. Sa sandaling ito, wala pang isang oras ang natitira bago ang oras kung kailan magtatapos ang pagsusulit. Sa kabilang panig, ang may kulay na halimuyak ng tableta na ibinubugaw mula sa medicinal cauldron ni Yan Li ay lalong yumaman. Malinaw na mabubuo na ang medicinal pill na nar-ifine niya.
Ang 3-line Green Spirit Peel ay malapit ng magtagumpay. Si Fama ay matamang nakatitig sa open ground nang bigla niyang mahinang sinabi sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang hitsura ng pagiging relax. Alam niya na imposibleng talunin si Yan Li sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang ordinaryong 3-line Green Spirit Peel. Ang medicinal cauldron sa bukas na lupa kung saan umiikot ang berdeng apoy ay biglang tumahimik. Nagkalat ang mahinang halimuyak ng tableta at paulit-ulit na umiikot sa loob ng kaldero ang isang kulay berdeng bilog na tabletang panggamot na parang esmeralda. Habang umiikot ang medicinal peel, ang kulay berdeng apoy na tumatakip sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan ay biglang nagsimulang lumiit ng mabilis. Sa isang kisap mata, ang kulay berdeng apoy ay nagsimulang umalis sa katawan ni Xiaoyan tulad ng tubig. Sa sandaling ang berdeng apoy sa loob ng kaldero ay malapit ng ganap na bawiin, ang inunguyang bibig ni Xiaoyan ay biglang mamuka. Isang apoy na kulay lila ay muling marahas na bumulwak bago ito ibuhos sa panggamot na kaldero. Biglang tumaas ang puso ni Fama nang makitang muli ni Xiaoyan ang purple flame. Ang kanyang mga mata ay matamang tumitig sa direksyon kung saan naroon si Xiaoyan. Kung si Xiaoyan ay muling mabibigo sa pagkakataong ito, ang posisyon ng kampyon ay ganap na mamimiss sa kanya. Kasabay nito, masisira ang reputasyon ng Alchemist Association dahil dito.